Welcome sa panibagong video. So nakita nyo sa yung title, update uh, for my chemotherapy 5 cycle. Pang-limang cycle. I mean, 4 cycle pala. Itong video to is maikling video lang to because it's just all about update lang sa nangyari sa 4th cycle. So, as usual, kada babalik kami sa hospital, kung nakita nyo man yung video ko na vlog, nung I think 4th or 3rd cycle yon, nung vlog ko na yon is ganun lang yung nangyari. Ganun lang din nangyari sa 4th cycle. Pasok sa room, and then sasabihin sa amin kung kailan yung start ng chemotherapy, na gamutan, and then syempre yung uwian. So, ngayon, nung 4th cycle ko kasi, nagpa-MRI kami. Which is, ni-request din yan namin, at saka syempre, dahil doon, pinagawa yun ng doktor namin. Doktor ko sa neurologist. Or should I say, yung parang sa ulo. Nakalimutan ko yung tawag doon. Meron kasi mga ganun doktor. So, I think nung nung pumunta kasi kami doon sa hospital Wednesday, and then kinabukasan nun, doon ginanap yung MRI ng tanghali. So, Thursday yon. And then after that, I think kinabukasan nun, Friday. Hindi, pagkatapos pa ng MRI, meron na kagad na result. Pero hindi pa yung pinakabuo. Pero, i-summarize ko na lang since same lang naman din magiging resulta. Pati rin yung kinabukasan, kasi yung kinabukasan which is a Friday, doon na parang I think pinakita yung pinakabuong detalye. Pero, right after ng MRI ko, yung ginawa yung MRI sa akin, andun na rin yung pinakasagot. Andun na rin yung pinaka-resulta. So, ang resulta is, good news is, lumiliit na yung bukol sa ulo ko. Which is yung tumor, lumiliit na. Pero nandun pa rin siya. Yes. And sa mga hindi nakakaalam, ano ba yung MRI? Ito yung MRI. Yan, kung makikita nyo sa inyong screen, or siguro may picture man dito lalabas sa screen nyo, ganyan yung itsura ng MRI. Sa mga nakakapag-experience na ng MRI, alam nyo kung ano yung tinutukoy ko, alam nyo rin kung ano yung ibig sabihin sa MRI. Basta para kang nakahiga lang doon at ipapasok ka sa loob and tatagal ka ng mga 1 hour, meron pa doon 3 hours, depende sa ini-scan sa'yo, so ganun. So, yun nga, lumiliit na yung bukol, pang 4th cycle pa lang yun. And ang predict is, ang finale o ang pinakahuli kong chemotherapy na gagawin sa akin is hanggang 6 cycle. So I have only 2 cycle left. Pero syempre, hindi naman ibig sabihin nun is yun yung pinaka-final. We never sure. Baka mamaya hindi pa siya, pagdating natin sa 6, baka hindi pa siya tuluyang mabura o hindi pa siya tuluyang mawala. Diba? Hindi natin alam eh. We never know. So ganun. Pero yung nasabi, 6 cycles, since lumiliit na rin naman din at nag-e-epekto yung chemotherapy dun sa bukol. Ngayon, pumunta naman tayo dun sa mata. I think sa lahat ng naging vlog ko sa chemotherapy ko, I think na-mention ko na rin sa mata ko. Bad news, medyo lumabo ng konting-unti yung mata ko ngayon. Kumpara ko, kung i-compare ko dun sa previous kong paningin. Sa previous ko na nakikita ngayon from 3rd cycle o 2nd, yan. Pero ngayon, ano lang naman siya, maliit naman na porsyento lang yung lumabo sa akin. Yung nangyari, ganun, worse, parang bumaba. Meron mga statistics doon na pinatest ako sa Eye Institute kasi yung tawag doon sa na yun, na kung saan tinetest yung mata mo. So doon parang bumaba yung statistics ko. So meaning parang lumala siya ng konting-konti lang. So alam nyo ba, bago dumating yung test na yun, bago ko i-test nun, is ramdam ko na rin talaga sa paningin ko. Kasi right after nung sinalpakan ako ng chemotherapy, which is starting na ng gamutan, doon ko na naramdaman yung parang
medyo paglala ng mata ko. So, sabi ko nga, na MRI ako Thursday, yung sinasabi ko na testing ako sa mata is Lunes pa. Which is, pang-apat na namin yun na day. Pang fourth day na namin yun. So, nag-out kami sa hospital Wednesday. Which is yun yung final day. Kasi yung namin, yung discharge namin Wednesday. Kasi Tuesday, yun yung pang 5 namin. Which is yun yung final day. So, actually, ang pinaka-bow talaga naming araw dun sa hospital, kung susumahin natin lahat, hindi lang yung sa chemotherapy, it's because of, I think, 7 days. 7 days, isama na rin natin yung pag-discharge, mahigit 8 days. So, halos 1 week in 1 day. Diba? Parang ganun. Kasi, Wednesday, Thursday, Friday, Sabado, Linggo, Monday, Tuesday, and then Wednesday. So, 8 days. So, and most obviously, expected nyo na rin yung mga magiging upload ko ng video about sa chemotherapy vlogs. It's maybe ganito na lang ding vlog ang gagawin ko. Since wala naman din masyadong nangyayaring bago dun sa hospital. Lagi nakahiga, ganun. Taka, hindi ko naman din kayang i-vlog yung mga doktora habang nagsasabi sila ng ano sa amin. Kasi syempre, privacy, men. Hindi ako tulad ng ibang vlogger na kayang gawin yung ganun. Kasi, hindi naman ako kilalang tao para magsabi ng, pwede ko ba yung videohan o something ganun. Di ba? Hindi naman. So, kumbaga, magiging ganito na lang yung type ng video natin na kukwento ko na lang sa inyo kung ano yung naalala ko. So, ganun na lang. Magiging short video na lang yung magiging next upload ko when it comes to my chemotherapy journey. So, ayun. Kasi, and then, sabi din sa akin, nabanggit din pala about dun sa mata ko kapag nawala na yung bukol sa ulo ko. Tapos sunod, ang next na gagawin, kapag ganito pa yung mata ko, ito naman ang aayusin yung mata ko. Kapag wala na akong bukol kapag wala na akong tumor sa ulo, sa utak ko. Pero sabi, hindi kagad yun magagamot kasi nga sabi, parang binabanggit yung neuro-opta namin, ng doktora namin sa neuro-opta na kapag nilagyan doon ng dugo yung mga nerves ko, babalik doon yung cancer cells. Which is ngayon, wala na. I mean, nung second or third cycle, wala na akong cancer cells na nag-aano sa dugo ko. Pag nilagyan daw ulit yun, baka daw bumalik daw ulit. So, mangyari, ang ending, maring mapunta sa wala yung ginawa namin chemotherapy from first cycle hanggang sa 6th cycle. Parang ganun. Napupunta lang sa wala. So, ganun. Parang ganun yung sinabi ng doktor. Parang ganun. So, yun lang naman yung naging update sa aking 4th cycle na chemotherapy. And then itong darating na 5th cycle ng chemotherapy ko is after ng mahal na araw. So, maybe April 7, which is Tuesday yun. April 7, and for sure, kinabukasan ang start ng chemotherapy ko, which is April 8. Ganun. Lagi namang 5 days, so naman nagbago dun. Ganun lang yung update ko sa pang 4th cycle ko na chemotherapy. At yun na yung mga nangyari. At yung nabanggit ko na rin yung balik ko is sa April 7. Mostly April 7. And hoping na kung nagustuhan nyo mo itong video to, please like and mag-subscribe ka na rin sa channel ko. And abang-abang na lang kayo sa upload ko sa YouTube. Medyo matatagalan nga lang ako sa pag-upload. Just because of yung condition ko ngayon is not the same from before, di ba? So, yeah. Pasensya nyo lang. Pero, yeah, I will still upload some videos sa channel ko. Salamat sa panonood. Bago ko makalimutan, kind of good news pero hindi masyadong good news to kasi baka normal lang. Is bumabalik na yung buhok. Yan, nagkakabuhok na ako dito. Pero may mga parte sa ulo ko ang hindi tinutubuan o hindi ba bumabalik yung buhok. Pero, syempre, tingin ko dyan parang baka kakalbo din kasi walang chemotherapy. O nasa pa tayo ng chemotherapy. Kasi alam ko talaga, kasi alam ko talaga, pag nasa chemotherapy ka, nalalagas ang buhok mo So, tingin ko is, ewan ko kung magpapatuloy yung pagtubo ng buhok ko hanggang sa pinakahuli, or baka biglang maglalagas siya kapag pinasukan na ako ng gamot ng chemotherapy.
So, ganun. So, kaya na, good news, 50-50, pero hindi ko hindi ko naman masyadong inaano yan. Pero syempre, pag pumunta sa hospital, kung malago yung buhok ko, like lahat may buhok na, hindi na ako magbubonet. So, ganun lang. Yun na, medyo nakalimutan ko na sabihin. So, yun guys, maraming salamat sa panonood. Peace out.